Assalamualaikum and good day everyone. I am Maylin Tao Abbas, and for today's presentation, we will be discussing one of the most important novels written by Dr. Jose Rizal, the No Limit Tangere. So let's start with the reason why Rizal wrote No Limit Tangere. So bakit nga ba isinulat ni Rizal ang No Limit Tangere? Kasi gusto niyang ipakita ang mga maling nangyayari sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So gusto niyang iparating sa mga tao yung mga hindi makatarungang ginagampanan ng mga Kastila at simbahan. So ang pinaka-goal ni Rizal ay imulat ang mga Pilipino sa mga ganitong issue at ipakita sa kanila na kailangan nilang lumaban para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. So next is what inspired Rizal to write No Limit Tangere. So isa sa mga naging inspirasyon ni Rizal is yung librong Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. So nabasa ni Rizal yung libro and kwento ito tungkol sa kalupitan ng mga white Americans sa mga black Americans na ginawa nilang mga alipin. So napil ni Rizal na parang ganon din ang nangyayari sa mga Pilipino noon. So parang alipin din sila ng mga Kastila. Kaya naisip niya na magsulat ng nobelang magpapakita ng tunay na kalagayan sa mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. So ito yung naging source ni Rizal na isulat yung novel na No Limit Tangere. Moving on, No Limit Tangere was printed in Berlin in 1887. So, nagbayad si Rizal ng 300 pesos. So, that is good for 2,000 copies. So, Rizal's friends, Maximo Viola, helped by paying for the printing. Kasi nung time na to, wala ng pera si Rizal and pinautang siya ni Maximo Viola. So, that is why Maximo Viola was considered as the savior of the No Limit Tangere. So, next is Rizal studied Hebrew so he could understand the Bible in its original language. So ginawa niya ito para mas maging handa siya sa pagdepensa ng No Limit Tangere kung sakaling batikusin ito ng simbahan. Dahil may mga sensitibong issue tungkol sa relihiyon sa loob ng nobela. So, yung No Limit Tangere is a Latin phrase na galing mismo sa Bible. So, doon nakuha ni Rizal yung title na No Limit Tangere. So, kapag ita-translate natin siya sa English, it means, touch me not. Sa Tagalog, huwag mo akong salingin or huwag mo akong hawakan. So, dahil galing nga ito sa Bible, so it was from John chapter 20, verse 17. So, meron palang biblical basis itong novel ni Rizal. Kasi itong Touch Me Not, ito yung nabanggit ni Jesus Christ to Mary Magdalene. And kaya pala No Limit Tangere ang napili niyang title sa novel niya kasi ito daw ay naglalaman ng mga maseselan na bagay na ayaw pag-usapan ng mga tao. And iniiwasan ng mga tao na pag-usapan itong nilalaman ng kanyang libro. So, kasi nga, dito niya binatikos, dito niya na-criticize yung mga maling ginagawa ng mga Spanish friars, mga Spanish government, at dito niya rin isiniwalat lahat ng mga masasamang ginagawa ng mga Spaniards. So, kung ita-translate pala natin sa English ang No Limit Tangere, it means the social cancer. And this idea of translation came from Charles Derbyshire. Good morning everyone. My name is Ahmad, and we're moving on to the No Limit Tangere cover. If you will look to the cover, it already tells us every bit of what in the novel. So ito, sadya mismo ni Rizal na siya ang gumawa, siya mismo ang nagdrawing, siya mismo ang gumawa ng detalye and bawat details. Bawat drawing, dito ay may meaning. So let's try to see. Okay, as you can see, meron cross dito sa my cover, so it symbolizes suffering or paghihirap. And you will also see pomelo blossoms and laurel leaves
It symbolizes honor and infidelity. Karangalan at karapatan yung pomelo blossoms, yan ay ginagamit daw pampabango. Okay to use as scent, kasila. Nagkakaroon ng mga pray, nagkakaroon ng ritual, and yung laurel leaves naman, ito yung ginagamit na parang corona or crown during Greek Olympics. Okay. Kung mapapansin natin yung mga Greek gods and goddesses, di ba meron silang dahon ng laurel na nakakabit sa ulo nila. And meron ditong silhouette of a Filipina. Sino yung babae dito? It's Maria Clara. And you will also notice na meron burning torch dito. It symbolizes rage and passion. Meaning to say, ito ay nagsisimbolismo ng galit at pagnanasa. And then you will also notice na meron sunflower. It symbolizes enlightenment, that symbolizes a new beginning. Parang may bagong pag-asa, and there is also bamboo stalks that were cut down but grew back. It symbolizes resilience or pagiging matatag daw ng mga Pilipino. And then you will also see a man in a cassock with hairy feet. Ito naman, sinisimbolize niya yung mga pari. Mga pari na ginagamit ang religion in a dirty way. And you will also see chains or mga kadena. It symbolizes slavery, pang-aalipin. And then you will also notice na may mga whips. Okay, yung whips is mga latigo. It symbolizes cruelties and mga Spaniards. And then the last one, the helmet of the guardian savior. It symbolizes the arrogance of those in authority. Mga kayabangan daw ng mga taong may posisyon sa gobyerno. So now, we're moving on to the characters in the Noli Me Tangere. Although the novel is a work of fiction, so wala namang katotohanan. So the novel can be considered a true story of the Philippines during the decades of Spanish rule. So the characters used by Rizal in the Noli where persons actually exist during those times. So some of characters daw na ginamit ni Rizal is totoo. So naibase siya sa totoong buhay. So now, isa-isahin natin silang kilalanin. So first, we have Crisostomo Ibarra, also known in his full name as Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. So siya yung Pilipino na nakapag-aral ng 7 taon sa Europe. So siya ang fiancé ni Maria Clara, and then siya ay anak ni Don Rafael Ibarra. So siya ang main character sa kwento, so siya rin ang most important character. So sino ang nire-represent ni Crisostomo Ibarra? So si Crisostomo Ibarra ay nire-represent si Dr. Jose Rizal mismo. So parang alter ego siya ni Rizal. So isang edukadong Pilipino na galing sa Europe na may malasakit sa bayan at naniniwala na ang edukasyon at pagmamahal sa bayan ang susi sa pagbabago. So next, we have Elias. So sino naman si Elias? So si Elias is Ibarra's mysterious friend, a master boater, also a fugitive. So when we say fugitive, siya ay nagtatago, siya ay wanted, okay? So he was referred to at one point as the pilot. So, sino siya? So, siya ay yung tipong mga character na gusto niyang humingi ng revolution. And gusto niyang mag-conduct ng revolution. So, in the past, yung lolo ni Ibarra and yung lolo ni Elias is hindi okay. So, hindi maganda yung kanilang relationship. Kasi, pinasunog ng lolo ni Ibarra yung warehouse nung grandfather or yung lolo ni Elias. Kaya ang nangyari kay Elias, nagtatago siya. So, tumataka siya. Pero in the story, never naman gumanti si Elias kay Ibarra. So, sino ang nire-represent ni Elias sa panahon natin ngayon? So, si Elias, nire-represent niya yung mga Filipino masses.
yung mga typical na Filipino, the common people who suffered from Spanish brutalities and abuse due to their powerlessness in the novel. Kasi si Elias wala rin naman siyang power dito kasi wala siyang lakas, wala siyang kakayahan na labanan ang Spanish government. So, nire-represent niya yung mga common people. Next character, we have Maria Clara. So, Maria Clara de los Santos. So, siya ang sweetheart, fiancé ni Juan Crisostomo Ibarra. So, she was the legitimate daughter of Father Damaso and Pia Alba. So, take note class, ang nag-anpon kay Maria Clara ay si Kapitan Tiago, pero ang kanyang biological father is si Father Damaso. So, paano nangyari yon? So, nirep ni Father Damaso si Pia Alba. So, ang naging bunga ay si Maria Clara. And she represent true loyalty and then religiosity of the woman in real Filipino society. Next, we have Father Damaso. So, his full name is Damaso Verdolagas. So, isa siyang pari and na-mention ko kanina, siya yung biological father ni Maria Clara and isa siyang antagonist. So, when we say antagonist, is isa siyang kontrabida. So, sinong nire-represent niya? So, nire-represent niya yung mga mapang-abusong pare noong panahon ni Rizal. So, next character, we have Sisa, the mother of Basilio and Crispin, who became insane. So, siya ang nanay ni Basilio at Crispin. So, si Basilio at Crispin, itong magkapatid is sakristan na nagsiserve sa church. Then, nabaliw si Sisa nung nawala yung kanyang anak. So, dito nire-represent ni Sisa yung mga typical characteristics na mga Pilipino mothers. Yung mga nanay natin na willing to defend their sons or daughters or willing to defend us from all forms of injustices or accusation. So, ganon ang pag-describe kay Sisa. Siya daw ay isang mapagmahal na ina. So, next is si Kapitan Tiago. His full name is Don Santiago de los Santos. So, he is known as the illegitimate father and stepfather of Maria Clara. So, nakatira siya sa Binondo. So, siya ay isang illegal opium leader and at the same time, isa rin siyang landlord. So, he represented a businessman who used his money to work for him even in religious life and obligations. So, para siyang yung bossy type na tao. And according to Rizal, si Kapitan Tiago, nire-represent niya yung mga Filipinos na walang ibang ginawa kundi protektahan yung kanilang sariling interes at yung kanilang business interest. So, next character is si Pilosopong Tasio, also known as Don Anastasio. So, he has portrayed in the novel as pessimistic. So, ang pessimistic, ito yung mga tipo ng tao na parang negative thinker. So, si Pilosopong Tasio daw ay pessimistic. Laging negative daw ang nakikita and he portrays the role of philosopher. Yung mga taong great thinker, mga taong matatalino. Kaya lang, minsan nami-misunderstood kasi si Pilosopong Tasio sa kwento ng Noli and akala pa ng mga tao is lunatic siya. So, akala nila siya ay baliw kasi madalas siyang nakikipag-argue. So, lagi raw may argument kapag nakakausap mo raw si Pilosopong Tasio doon sa kwento. And majority ng kanyang topic is about Catholic Church and yung mga reform sa government. Next is Doña Victorina. Her complete name is Victorina de los Reyes de Espadaña. So, itong babae na to, so feeling niya sa sarili niya, isa siyang Peninsulares. So, when we say Peninsulares,
Sila yung mga taong ipinanganak sa Spain na tumira sa Pilipinas. But take note, si Doña Victorina isang purong Pilipina. So, feeling niya sa sarili niya is isa siyang Espanyol. So, nire-represent niya yung pagiging social climber. Next character, we have Pedro, ang mapang-abusong asawa ni Sisa. So, walang ibang ginawa si Pedro sa kwento kundi uminom at magsugal or sabong, cockfighting. So, next is si Don Rafael Ibarra. So, si Don Rafael Ibarra ay isang concerned citizen na napakamabuting tao and isa rin siyang property owner doon sa bayan ng San Diego at siya ang siya yung father ni Crisostomo Ibarra. And binansagan siyang heretic and filibustero ni Padre Damaso. So when we say heretic, sila yung mga taong against and hindi sumusunod sa utos ng simbahan. So, pag sinabing filibustero, ito yung mga tao na hindi sumusunod sa gusto ng government. So, yun yung ipinatong kay Don Rafael Ibarra. So, isa raw siyang heretic kaya galit sa kanya si Padre Damaso. So, sa kwento ng Noli, si Don Rafael is nakulong dahil sa pagiging mabuting tao at may malasakit sa kapwa. So, doon sa isang scene kasi, merong isang bata na binubuli ng isang Spanish tax collector. Ngayon, ang ginawa ni Don Rafael Ibarra, ipinagtanggol niya yung bata and hindi naman inasahan na mababagok naman yung ulo ng Spanish tax collector. And then, of course, dumugo and namatay siya. Then, napagbintangan siya na siya daw yung pumatay doon sa Spanish tax collector. Then, nakulong siya and nung kinulong na siya, nagsilabasan lahat ng mga taong may galit sa kanya. And now, he symbolizes an affluent landlord with a social conscience. Siya yung tipo ng tao na may concern sa problema at injustices ng isang lugar or ng isang society. Here we have the schoolmaster. So, hindi naman siya napangalanan. So, a teacher at San Diego whose view in the novel represented the weak and the useless education in the Philippines. So, he attributes the problem from facilities and methods of learning that the friars implemented in the country. So parang sa pangarap niyang baguhin yung method of teaching sa bayan ng San Diego. So hindi siya satisfied sa way of education, sa system of education ng mga friars sa bayan ng San Diego. Next, we have the supporting characters na wala naman masyadong naiambag pero mahalaga sila. So first is si Tandang Pablo. So leader ng mga rebelde. So sumama sa revolusyon dahil winasak ng mga Kastila ang kanyang pamilya. Next is si Basilio. So panganay na anak ni Sisa. So isa sa mga batang sakristan. So nakaligtas sa gulo at naging simbolo ng pag-asa. Next is si Crispin. So, nakababatang anak ni Sisa. So, pinagbintangang nagnakaw kaya pinarusahan hanggang mamatay. Next is si Padre Sibilia. Isang praileng may mataas na posisyon. Pilipino siya, matalino, maputi at may mataas na pride. Next is si Padre Salve. Praile na palihim na may gusto kay Maria Clara. So, isa sa mga naghihirap sa mga tao. Next is si the Alferez, pinuno ng Guardia Civil. So, mortal na kaaway ng mga praile sa kapangyarihan sa San Diego. Next is Don Tiburcio, asawang Kastila ni Doña Victorina. So, pilay at sunod-sunuran sa asawa. Nagpapanggap bilang doktor.
So, next si Doña Consolacion, asawa ng Alferez. So, palabas na makadiyos pero abusado at mapagpanggap sa Kastila, minaltrato si Sisa. Last is Captain General. So, pinakamapangyarihang opisyal sa Pilipinas. So, ayaw sa mga secular na pari pero kaibigan si Ibarra. Let's move on to the summary of Noli Me Tangere. Summary of Noli. Ibarra's return. Juan Crisostomo Ibarra returned to the Philippines after 7 years of studying in Europe. He is welcomed by his friends and family, but Father Damaso animosity towards him is evident. Ibarra reunites with Maria Clara, his childhood sweetheart. So dito ay umuwi ng Pilipinas si Ibarra after niyang mag-aral ng 7 taon sa Europe. In his honor, winelcome siya ng mga kaibigan, pamilya at si Kapitan Piago na naghanda ng party para sa kanya. Dumalo ang ilang prominent figure at friars, pero si Father Damaso ay ininsulto siya at minali, pero hindi niya ito pinansin at kinita niya si Maria Clara na kanyang love interest. Conflict and betrayal. Ibarra faced opposition from Father Damaso and others in building a school for the town. He is falsely accused and imprisoned, with Maria Clara's letters used as evidence against him. Ibarra's father's death is revealed to be a result of Father Damaso's machinations. Dito naman ay sinalungat ni Father Damaso at iba pang figura ang pagpapagawa ni Ibarra ng eskwela para sa bayan. Siya ay kinulong kahit hindi totoo ang binibintang sa kanya sa sulat ni Maria Clara na ginamit sa kanya bilang ebidensya para siya ay makulong. Dito naman ay namatay ang tatay ni Ibarra dahil sa pagkana ni Father Damaso. Escape and sacrifice. Ibarra escapes in prison with Elias' help and confronts Maria Clara about her perceived betrayal. Maria Clara reveals she was forced to give up Ibarra's letters and shares a shocking secret about her parentage. Elias sacrificed himself to save Ibarra from their pursuers. Dito ay tumakas si Ibarra sa kulungan sa tulong ni Elias at kinumpronta siya ni Maria Clara na pinilit lang siya para isuko ang sulat ni Ibarra, and nag-share siya ng nakakagulat na sikreto tungkol sa totoo niyang tatay na si Father Damaso. Conclusion. Maria Clara, believing Ibarra is dead, seek refuge in a nunnery. Ibarra survives and escapes, while Elias dies from his wound after finding Basilio and his mother Sisa. Dito ay naniniwala si Maria Clara na patay na si Ibarra at pumunta sa mga madre para tumira muna. Si Ibarra ay nabuhay at tumakas, samantalang si Elias naman ay namatay dahil sa kanyang sugat bago mahanap si Basilio at ang nanay niyang si Sisa. So the novel ends with a sense of tragedy and social commentary on the Philippines under Spanish rule.